Praise God, hallelujah, pinangyayang po, malaki po, magsalayo. At ating sisimulan po sa ating pag-awit at sa ating Panginoon sa hallelujah. Bigyan ng Panginoon, hallelujah.
lang biyaya Thank you. Parang hindi karapat-dapat Nagugulan na ako Ang bagas mong pasinta Nakakawalang pagkayanan Masulian ka na Sa lahat mong ginawa Yakap mo sa aking Hindi ko nang di kayang tumasan Diyos ng katarungan Ang katwiran kahit minsan di na Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo.
Dapat na ito, wala na lang sa mga Panginoon. Ika'y karapat-dapat na pumihit, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Samahan niyo ito, Panginoon, sinubukan siya ng Panginoon, Panginoon. Kailangan po mataas ang sila natin na Panginoon. Ito po ang sa mga sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, sa ating pong mga Biblia or Bible app, makibulat po tayo sa Aklat ng Juan, Kabanata 10, Talata 11. Na sinasabi, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Purihin ang kanyang buhay at banal. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati mo nga po ang iyong mga katabi na Happy Lord's Day. Happy Lord's Day sa inyong lahat. Sino po yung mga trangkaso? Kaming dalawa ni Rona hindi pinalampas. Nakasabay pa. Diba? Salamat sa Panginoon at sa biyaya at habag niya. Ito kami ngayon nagpapatuloy. Sabi nga nung nakaraan sa Dawn Watch, nagpatotoo ko, Lord, bigyan niyo po ako ng kalakasan, kagalingan, para magampanan ko yung dalawang tungkulin ko para sa community at para sa church. Kasi sabi ko nga, wala na akong time para mag-aral ako ng ano. Pero salamat kasi naging advantage namin yung binibigay ng maaga, yung itutulong namin. Yung nagsabi si Pastor Gil na ito yung lesson namin, inaaral na namin ito, nag-prepare na namin. Kumbaga, iaano na lang namin, ibubulay-bulayan na naman. At hanggang kami yung madaling araw, nilibis na ng Panginoon para basahin ko muli yung mga tatalakayan natin ngayon. At salamat kasi hanggang kaninang umaga may dinadagdag siya. Kaya nalagyan ko na noong kating likod ng aking sulatan, ng aking laptop. Yan. Kasi alam niyo na, siya lang may laptop ako. Kaso di ganun. Iniisip ko gano'n. Magkakaroon din ako niyan. Ayan, sabi ko, intindihin niyo na lang po yung boses ko medyo may pag-uwo. Dahil barado talaga yung ano. Sabi dito, ang mabuting pastol. Nung araw, dito, nung dumating kami dito, inabutan namin mga pastol ng baka, hindi ng tupa, kundi mga baka. Ang daming baka dati dito. Ariendo to na aming amain. Kaya yun, may mga pastol sila nakakabayo, yan. Pero ngayon parang wala na, parang sa ibang lugar na yun, malalawak ang mga lupain. Pero dito sa akin, wala na, puro tricycle na, no? Sabi dito, ulitin ko lang po yung ating main text, sabi doon, Gospel of sa John 10:11. Mabasahin ko po muli. I am the good shepherd lays down his life for the sheep. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen. Sabi doon, ngayon pag-uusapan natin ang isang napakagandang larawan na ginamit po ni Jesus Christ para ipakita kung sino po siya sa ating mga buhay. Pastol po ba natin ang ating Panginoong Jesus? Amen. Sabi dito, sa panahon ng Bible, very common ang pagiging shepherd o pastol. Alam ng mga tao noon kung gaano kahalaga ang pastol sa buhay ng mga tupa. Ang tupa po kasi ay madaling mawala, madaling matakot,
at hindi marunong ipagtanggol ang sarili. Kaya kailangan nila ng pastol na mag-aalaga, maggagabay, at magpoprotekta sa kanila. Alam niyo noon, meron akong napakinggan. Sabi ang pastol, ang tupa daw po ay may pagkasyunga. Pag nadapa daw po, hindi na nakakatayo. Which is totoo naman po pala. Pero hindi siya ganon kasigurado na hindi nakakatayo. Kaya pala, nung inaral ko po ito, inalam ko po yun kasi ayaw mo mapirmi ako sa ganong paniniwala na hindi nakakatayo. Depende po pala sa pagkadapa niya. Kung siya, madadapa siya ng siguro panuhod, kaya niya tumayo. Pero kung madadapa siya na pabukol na gano'n, hindi niya kayang tumayo. Talagang mamamatay na siya. Bakit po? Kasi po, sa kapal po ng kanyang balahibo. Kaya sobrang bigat po pala ng balahibo ng tupa. At wala silang kakayanan na tumayo. Kaya ang mga tupa po, kailangan po ng pastol. Kailangan ng maggagabay. Kailangan po ng mag-aalalay. Nakita niyo po doon? Sabi dito, at dito sinabi ni Jesus, ang napakalalim na statement o talinghaga, isang salita na napakalalim. Sabi sa John 10:11, hindi lang sinabi ni Jesus na siya ay isang pastor o shepherd. Sinabi niya din dito, He is the good shepherd. Ako ay mabuting pastor. Nakita niyo, kinlaim ng ating Panginoong Jesus na siya po ay mabuting shepherd. Siyempre, pag mabuting shepherd, hindi tayo ililigaw niya. Hindi tayo ililigaw niya ng daan, dadalhin niya tayo sa mainam na daanan. Yung hindi natin ikakapahamak, lahat mabuti. At ang mabuting pastol, iniintindi tayo. Minamahal tayo ng tunay at tapat. Amen po ba? So sabi dito sa una, the good shepherd knows his sheep. Kilala niya ang lahat ng tupa. Naniniwala ba tayo na ang ating Panginoong Jesus ay kilala ang bawat isa sa atin? Amen? Parang ang hina. Naniniwala po ba tayo? Amen. Baka hindi nyo kilala ang shepherd nyo. Di ba kailangan nakakilala sa kanya? So sabi doon, sa Gospel of John 10:14, sinabi ni Jesus, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Ako ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng tupa, at siya'y kilala ko. Nakita niyo, ang linaw po na sinabi doon, ano? Sabi doon, kung paanong kilala ako ng tupa, at siya'y kilala ko. Dalawang mensahe, dalawang pagkilala, kasi una doon sabi, kilala ko at kilala nila ako. Sabi doon, ito ay dalawang direksyon ng relasyon. Dalawa po yun. Hindi lang po sapat na kilala lang natin ang ating Panginoong Hesus Kristo sa pangalan. Ang mahalaga ay meron po tayo tunay na relasyon at pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Jesus. Malinaw po yung sinabi dito. Hindi lang daw po pwede na nakilala natin ang ating Panginoon, pero wala po tayong malinaw o malalim na relasyon sa ating shepherd. Parang ganito lang po yan eh. Sa kapitbahay, anak ng kapitbahay, at ang anak mo. Pag nanghingi ang anak ng kapitbahay sa iyo ng pagkain, pero yun na lang ang meron ka, sino ang unang mong bibigyan? Yung tunay yung anak o yung anak ng kapitbahay? Siyempre, di ba? Anak mo. Kasi meron kayong malalim na relasyon. Naintindihan po natin? Naintindihan po natin. So sabi doon, ang mahalaga ay may tunay na ugnayan at pakikipag-usap, pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoon. Kasi po ang mga tupa, alam nila ang boses. Alam nila ang itsura ng mga amo nila, ng shepherd nila. Alam nila. So dapat ganun din tayo. Alam natin kung sino ang ating shepherd ng buhay natin. Amen po? Sabi doon, napakaganda ng idea na to. Hindi lang basta pinamumunuan ng shepherd. Ang isang kawan, nakita nyo, sabi doon,
Ang isang pastor daw po, malaking kawan ang pinangungunahan niyan, ang inaalagaan niyan. Maraming tupa. Kasi nung panahon po ng ating Panginoong Jesus, pag po ikaw marami ka tupa, mayaman kayo. Doon nakabase ang yaman noon, sa dami ng hayupan. Noon, ang mga pastol, ganun sila. Pinahalagaan nila yung kanilang pastol. Kinikilala ng mga pastol ang lahat ng tupa nila. Alam niyo po ba, hindi lang basta kilala, may mga pangalan. Ako, sabi ko nga doon ako mahina yung sa mga pangalan. Lalo na ngayon, kung na-operahan ako, ang dami yung nakakalimutan. Kadalasan nga po yung anak ni Grace, si Charis, tsaka si Clarissa. Yung anak ako ni Grace, yung matangad na payat. Yung basta, lahat ako nagkakamali doon. Sa dalawa na yun, hindi ko talaga matandaan. Kaya sabi ko, pero nung panahon po ng ating Panginoong Jesus, makikita nyo, lahat daw po ng tupa. Kung libong tupa yun, di lahat yun may pangalan. Ang galing, diba? Sabi, sa kultura ng shepherd noon, may pangalan ang bawat tupa. At kapag tinawag ng pastor ang pangalan nila, kilala nila ang boses ng kanilang shepherd. Sa buhay natin, nakikilala natin ang tinig dapat ng Panginoon. Sa pamamagitan po ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at sa panalangin. Dapat daw po, alam natin na yung kumakausap sa atin araw-araw ay Espiritu Santo ng ating Panginoon. Na ating Panginoon na pinaglilingkuran. Alam ko, naniniwala ako sa lahat ng mga tumatanggap sa ating Panginoon. Everyday yan, kinakausap tayo. Huwag mong gawin yan. Huwag. Shepherd natin yun, inangungusap sa atin ngayon. O, Amin, mag-minister ka na. Diba? Shepherd yun. Shepherd natin yung kumakausap sa iyo. Kilala ka niya. At alam niya kung ano ang kakayanan na meron ka bilang kanyang tupa. Alam niya ang kapasidad ng buhay mo at talino mo, kakayanan mo dahil tupa ka niya. Inaalagaan ka niya. Tayo nga sa mga hayop natin, pag nakita natin matanggal, dahil hindi natin alam na gano'n siya, natatalan pa tayo Nalulungkot tayo, lalo yung mga anak natin, pag nagkakasakit, hindi mo alam na gano'n siya. Alam natin na masigla siyang bata, pero pag nagkasakit, di ba nag-aalala tayo? Ganon din ang mga pastor, ganon din ang ating Panginoong Jesus. Alam niya ang kakayanan, kahinaan, at kapasidad ng kanyang mga tupa. Kaya pag kinausap tayo ng ating Panginoon, pag sinabi niya, Lord, tagamit mo na yung buhay mo sa Panginoon, matagal ka na nahirata. Matagal ka na napahinga. Dapat alam natin yung tinig ng Panginoon. Sabi ganun, this Jesus sa atin. Hindi ka lang parte ng crowd. Tatandaan po natin yan. Hindi po lahat tayo parte lang tayo ng crowd. Hindi ka lang isa sa pinakamarami. Kilala ka niya. Kilala pa po tayo ng ating shepherd. Alam niya mga pinagdaraanan natin. Alam niya ang iniiyak natin gabi-gabi. Alam niya ang mga pangarap ng mga puso ng bawat isa na naririto. Alam niya yan. At alam din niya ang lahat ng mga struggles na mga pinagdadaanan ng bawat isa. Na lahat ng tupay na alam po ng ating shepherd yun. Alam ng ating Panginoon Jesus. Walang shepherd na hindi nalalaman kung ano ang sakit ng kanyang mga tupa. Kung ano, hindi ako naniniwala na hindi alam lahat ng Panginoon. Alam lahat ng Panginoon yan. Ito ang sinabi sa Psalms 139. Sabi sa English, O Lord, you have searched me and you know me. Nung binabasa ko po ito, alam niyo, ang mundo ko. Sobrang nilikan ko noon kasi basta mabigat ang puso ko. Pero alam niyo nung inaaral ko ito, tanghali yun Bago dumating si Grace, nagpapasa ng papel, kaya nag-aaral ako. Nag-sorry siya sa akin. Malungkot ako nun. Pero nung binabasa ko ito,
yung puso ko nag-uumapaw. Ang saya-saya, hindi ko may paliwanag. Parang puno-puno ako ng excited kung binabasa ko po ito. Pero aawitin ko po sa inyo yung Psalms 139. Kasi awit po ito eh. Bigla siyang pumasok sa akin na awit ito eh. Ginawa ko yun. Aawitin ko po pero ano niyo po yung boses Kasi ko. nagbuwis ka din ang buhay para sa amin. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Tatay, dahil deserve ko. Buhay ko'y iyong alam. Iisipin na Ang lahat kong lihim, o Yahweh. Diba? ako si Darius. Anak ka ni Darius. Ay, tiyak mong nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, o Yahweh. Ay tiyak mong nalalaman. Yan po ang nakalagay sa awit. Babasahin ko sa inyo, ako'y iyong siyasatin. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Diba? Kaya kung binabasa ko po ito, punong-puno ako ng kaligayahan sa puso ko. Dahil alam ko ang aming pastor, alam na niya, hindi mo pa nasasabi sa kanya, alam na niya yung pinagdadaanan mo. Kaya siguro nung time na yun, sabi ko nga kayo na nag-open ako kay Rona. Nung time na yun, kinakausap ko ng Panginoon, kaya ang saya-saya mo. Pinapayapa ka niya. Kasi siya ang good shepherd natin. Totoo naman. Alam ko, nare-realize po ito, nararanasan ng bawat isa sa inyo. Na pag kinakausap ng Panginoon, lalo na pag may pinagdadaanan, pinapayapa niya tayo. Amen po ba? Nararanasan niyo din po ba yung nararanasan ko? Sabi doon, ibig sabihin, bago mo pa ikwento sa Diyos ang problema mo, alam na po ng ating Panginoon Jesus yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Dito nakita ko na bagamat alam ng ating Panginoon ang lahat ng pinagdadaanan natin, ang gusto lamang ng ating Panginoon ay matuto tayong magpakababa sa Kanyang harapan. Na iluhod natin ang lahat na meron tayo. Kahit na ikaw na yung may kaya sa buhay, may pinag-aralan, meron ka ng mga bagay na wala ang iba, dapat matuto pa rin tayong magpakumbaba. Tumingin tayo sa pinagalingan natin. At humingi tayo ng pasasalamat sa Kanya ng buong puso na may kababaan loob. Kaya siguro nung inaaral ko ito, puno ako ng kasiyahan. Kasi nagkaroon ako ng patuntentuhan sa puso ko. Nagkaroon ako ng pasasalamat sa maliliit na bagay. Kahit na hindi ganun kalaki, pero nagpapasalamat ako. Masaya, kahit sakto, masaya, walang problema. Di ba? Ay, sabi ko, salamat Panginoon, dahil lagi mo kami binibigyan ng encourage sa mga salita mo, na nagbibigay lakas sa bawat isa. Ang gusto lang niya, lagi tayong mag-surrender sa Kanya, o tayong magmalaki. Ang meron tayo ngayon, pinahiram lang niya sa atin yan. Kung tayo tumatamasa tayo ng karunungan, kalayawan sa buhay, mga bagay na wala ang iba, pagpasalamat natin sa Panginoon yan. Itaas natin sa Kanya dahil siya ang may bigay ng lahat ng mga bagay na yan. Amen po ba? Tapos sabi doon sa number 2, the good shepherd protect his sheep. Tatakbo daw po ang isang, ulitin mo pa, no? The good shepherd protects his sheep. Sa parehong chapter ko na ating binasa, sinabi ni Jesus na ang hired hand ay tatakbo kapag dumating daw po ang wolf. Ito po yung sinabi sa Biblia na mga shepherd na upahan, yung mga tagabantay na baguhan, na walang pagmamahal o malasakit sa mga inaalagaan nila. Na kapag daw po nakakita ng mababangis na
hayop na katulad ng wolf o oso o mga leyon, iiwanan at iiwanan po ang kanilang mga kawan. Iiwanan nila yung mga pinababantayan sa kanila. Hindi nila po protektahan yan. Mas isesave nila ang kanilang mga sarili. Pero, ang tunay po na shepherd, hindi tumatakbo, hindi sumusuko, hindi bumibigay, hindi nanlulupaypay, hindi nangihina. Yan po ang ating Panginoong Jesus. Sabi daw, nananatili sila para ipagtanggol ang kanyang tupa. Ito ang ginawa ni David bago siya maging hari. So proud of you. Ganda po ng aking Tignan mo naman. Nagkasaswipe akong gano'n. Tapos sabi po sa first book of Samuel, 17:34-35, sinabi ni David kay Saul, na kapag may leyon o bear na umaatake sa kanyang tupa, hinahabol niya ito at nililigtas ang tupa. Ito pong pag-uusap ni David at Saul dito, kinikwento ni David bago siya humarap kay Goliath. Parang ito po yung babasahin ko po sa inyo yung full verse ng Samuel. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po, nag-aalaga ako sa kawan ng aking ama. Pinagyaya ko rin. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leyon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa kapag hinarap ako ng leyon o oso, hinahawakan ko po ito sa panga at saka pinapatay ko. Diba? Dito, makikita niyo po na pinagmamalaki ni David na kung paano siya sinasamahan ng ating Panginoon. Na kung paano siya hindi iniiwan ng ating Panginoon. Imagine niyo po nung inano ko po ito, nung inaral ko yung buhay ni David, nakita ko yung age ni David, walang malinaw na edad. Pero naglalaro po ang edad ni David na 12 to 16 years old. Di ba napaka-teenager? Kung tutusin yung edad na yun, walang kakayanan. Napakahina pa ng buto nun. Pero nung edad na hinarap niya si Goliath, ganun lang po siya. At nung naging hari po si David, 30 years old. Naging 30 years old lang siya nung naging hari po siya. Pero nung hinarap niya yung mga ganun mababangis na hari, umiidad lang po siya ng 12 to 16 years old. Pero dito makikita niyo po yung pagsama ng ating Panginoon sa buhay ni David na hindi siya iniwan. Pinoprotektahan siya, sinamahan siya, ginabayan siya sa lahat ng mga plano niya hanggang sa naging hari. Naging hari po si David. At sabi dito, handa nilang ipagsapalaran ang buhay niya para sa isang tupa. Pero si Jesus, hindi lang risk ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Inialay niya ang buhay niya para sa lahat, para sa sanlibutan. Amen po ba? Palakpakan nga po tuloy natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Sabi doon sa talata, ibinigay niya ang buhay niya. Sabi doon talagang ibinigay niya ang buhay niya. Sabi doon sa Romans 5:8, but God demonstrate His own love for us this, while we were still sinner, Christ died for us. Sabi doon, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Di ba? Hindi siya nagdalawang isip na ialay ang kanyang buhay sa kabila ng tayo ay mga salanan. Hindi siya nagdalawang isip. Kahit na tayo, ang bawat isa sa atin, o ang ating mga ninuno ay hindi karapat-dapat, pero never siya nagdalawang isip na ibigay niya ang kanyang buong buhay sa ating lahat upang makamtan natin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Ganun po ang shepherd. Yun po ang ating Panginoong Jesus. Hindi niya tayo aahayin. Hindi niya tayo pababayaan. Lagi niya po tayong priority. Gagabayan niya tayo, puprotektahan niya tayo dahil siya ang mabuting pastol. So sabi, ganito tayo kamahal ng mabuting pastol. Sabi sa number 3,
The Good Shepherd search for the lost sheep. May isang story si Jesus tungkol sa isang nawawalang tupa sa Gospel of Luke 15:4. Sabi niya, kung ang shepherd ay may isang daang sheep at may isang nawala, iiwan niya ang 99 para hanapin ang isa. Nakita niyo? Iiwanan daw mo ng ating Panginoong Jesus ang 99 na tupa para po hanapin ang isa. May kwento po ako sa inyo. Nung nakaraan kasi, dumaan po yung, kilala natin lahat yun. Actually, hindi sila normal. May mga kakulangan sila sa isip. Pero nakakaunawa sila. In-invite ko sila, kinausap ko sila. Kasi, ano ba sila eh? Na hindi natin pwedeng pabayaan ng bawat isa sa atin, lalo na tayo mga nakakilala sa atin. Ano naman ginagawa mo dito? Kahit anong estado ng tao, kahit yan pa yung walang kwentang tao sa mundo, These flowers. pananagutan po natin sila sa Flowers Panginoon. ni Belle. Oh, In-invite ko, sabi sa akin ng kausap ko, tanungin mo na siya kung ano gusto niya yung naman. pagkasayo na? Invite mo, Pink. Tapos nung umalis po yun, sinabi ko sa kanya, okay lang, kaluluwa yan. Shinare niya na, Tugunin ka niya ang halaga ng malasakit tayo sa ako sa'yo, kanya. wag ka Ayun naman po ba? So tayo, mahal mo siya. huwag tayong tumingin sa standard ng tao. Kahit yan pa yung pinakadukha dito o pinakamabaho sa lugar na to. Kaluluwa yan. May pananagutan tayo sa lahat ng mga kaluluwa na nakapaligid sa atin. Hindi natin kailangan magmataas. Dahil lagi natin isa sa isip, ako nga niligtas na ng Panginoon, kaya ako nandito. Yung pakaya, na walang buwang at hindi nila kasalanan, naging ganun sila. Joke lang. Hindi nila nakakasalanan na wala sila ng karunungan na meron tayo. Na mas malalim ang pagkaunawa natin kaysa sa kanila. Hindi nila kasalanan yun. Nilikha silang ganun eh. Ang kailangan natin, malalim na pag-unawa para sa mga tao na ito. Amen po. Bagamat talagang maaano ka, kasi hindi sila malinis, pero kaluluwa sila. Kaluluwa sila. In-invite ko sila dito. Nakatawa lang sila sa akin. Kasi syempre nga, siguro nahihiya sila sa akin, gano'n. Diba? So, lahat tayo, huwag tayong mahihiya, kahit sino pa yan. Kahit yan yung pinakamasamang tao dito sa lugar natin, invite natin. Walang imposible sa ating Panginoon. Pero sabi naman ni... Pero sa mundo natin ngayon, yung pipiliin mo, yung isa para sa 99, ngayon parang malabo na, no? Parang napaka-logical na yun sa ngayon. Pero sabi nga ng ating Panginoong Jesus, yung ating Panginoong Jesus ang naging magandang halimbawa dito. Iniwan niya 99, hinanap niya ang isa. Actually, nasabi ko nga eh, napunta akong Caloocan, Alam mo, napunta ako ng DRT, napunta ako ng Cagayan, napunta ako ng Hagunoy, at doon ako nakita ng aking pastor. At doon ako nakakilala sa lugar ng Hagunoy, Bulacan. Umalis ako ng Hagunoy, Bulacan, napunta ako ng DRT muli, hinanap muli ako ng aking pastor. At eto, ginagamit ko muli. Diba? Kaya kahit na ano yung gawin natin pag-iwas sa ating Panginoon, tandaan nyo kapatid, laging mangungusap at kakalibitin ka ng Panginoon. Kapatid, anak, oo, day, ano ba, petya na. Diba? Baka gano'n, nangungusap na. Oh, Ate Penny, ano ba? Oh, ganyan na lang ba? Mag-grow up na tayo. Katanda na tayo. Sabi nga, hanggat may hininga at kaya mong ipaglingkod ang buhay natin sa ating Panginoon, gawin na natin kaysa magsisi tayo sa huli. Yung paralyzed ka na, ito, yan, 360. Naintindihan pa po ba tayo ng kausap natin? Mararating mo pa ba ang mga tao na gusto mong punta kung kaganyan-ganyan ka na?
Tingin niyo po, hindi na. Habang pinagdaran kita. Kaya sabi ko sa inyo, kaya sabi ng Panginoon, hanapin natin ang tupa na nawawala at ibalik natin sa kawan. Wala bang ganito? Kung mga nakakaraan, ganun ang ginagawa namin ni Rona. Yung lahat ng nawala, binabalik namin. Gusto ko eh. Hingi kami ng gabi sa Panginoon. Salamat, nandito na yung dalawa. Palakpakan po natin. Diba? Sila Grace, Moga. Ang ganda. Alam niyo, meron pang isa dito ako eh. Hindi siya nasira. Pastor Archie. Alam niyo po, Madam Jacinta, ito pong Ito nung naaral ito, pumasok sa akin si Pastor Archie. Napaka-good shepherd niya. bawat Biro nyo, subok, itinayaan niya yung pagiging pastor niya para lang huwag tayong maagaw ng namamalakayang bangka na nakasasakyan. at bawat tagumpay. Nasa kawal na tayo, namamalakaya pa yung nasa sasakyan, sinasakay. Mga kaibigan, Kidnap soul, mga katrabaho, diba? pamilya, Anong ginawa ni Pastor Archie? lahat po tayo Kakausapin ko yung leader niya, papuntahin niyo yung pastor niyo, ngayon na! Ganun dapat. Kaya naman, ngayon, Tupan niyo tayo eh. tayo sa May kawan ka, lagaan mo kawan mo, huwag may kawan ng may kawan. farm. Di ba? Ay, sabi ko naisip ko si Pastor Archie dito. Oo. Ay, hindi ko makakalimutan yun. Ganun dapat. Nakangisi sa akin dyan. Papuntahin mo dito yung pastor niyo, mag-uusap kami ngayon. Ngayon din. Maya-maya, nandito. Salamat po. Dahil Nakipag-usap. Ganun talaga. Paglalaban, may isang David na, di ba? Ano sabi ni David dito? salamat po sa inyo. Ano sabi ni David? Oso leon. Hahawakan niya sa panga para patayin. O, di ba? Ang liit ni ni David, 12 to 16, ang nalalaro ang edad. Pero hindi siya natakot. Hindi siya natakot na gawin yun. Yung pa kayang nandito na, nasa kawan na, aagawin pa. Talagang mali yun. Kahit ako, ipaglalaban ko yun. Kahit sa amin gawin yun, ilalabang ko yun. Amin yun eh. Depende na lang kung talagang lumalayo na sa atin. Pero walang imposible sa Panginoon. Ipanalangin at ipanalangin natin. Amen po ba? Sabi doon, marahil may mga tao ngayon na ang pakiramdam nila naligaw sila sa buhay. Nadapa sila sa kasalanan. Piling nila hindi na sila babalikan ng Diyos. Pero ang mabuting balita, hinahanap ka ng mabuting pastor. Hindi siya sumusunod. At yun ang ginawa sa akin ng Panginoon. Hindi ako sinuuan. Nung dumating ako dito, 3 years ako nawala. Naging lingkod niya ako sa Hagunoy, pero 3 years ako nag-stop. Pero salamat sa shepherd na hindi bumitaw sa akin at sinukuan ako. Amen po? Kaya kung tayo tinatawag tayo ng Panginoon, huwag na natin hintayin na maagaw pa tayo ng leyon at ng oso. Nakakatakot ang magiging resulta ng ganung sitwasyon. Gusto niyo ba hawakan pa kayo ni David sa panga? Sa panga, wag hindi sa baba. Parang si Kuya, iba yung tingin sa akin eh. Panga, hindi baba. Yung tingin kasi ni Kuya parang ano eh, no? Nakikita ko eh. No? Sa panga, huwag natin hintayin. Tuwan-tuwa sa utoy eh. So sabi ko sa number 4, the good shepherd leads us to peace. Isa sa pinakailalang chapter sa Bible ay ang Awit 23. Sinulat ito ni David na isang shepherd din mismo. Sabi dito, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Nakita niyo? Ang ganda po nung sinabi dito. No? Sabi sa awit, sabi doon sa binasa ko, siya ang nagpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan natin. Tinitiyak niya lagi ng ating pastor na lagi po tayong sapat sa pahinga. Sa lunti ang pastulan
at kapayapaan sa batisan. Yung marinig nga lang natin yung agos ng tubig para tayo napapayapa eh. Para siyang musika sa batisan. Nakarinig na po ba kayo ng ganun? Yung tulo? Para siyang musika. Tapos para tayo napapayapa. So sabi doon, ipinapakita nito na ang Diyos ang nagbibigay ng ating physical at spiritual na lakas. Ang awit 23 ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangang matakot o mag-alala. Kung hahayaan natin gabayan tayo ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kapayapaan, proteksyon, at sapat na biyaya, anuman ang sitwasyong ating kinakaharap. Amen. Ang ganda ng mensahe po. No? Si David po ang nag-ano nito sila. Kasi siya mismo ay pastor. Siya ang gumawa nito. Di po ba? Sabi doon, meron tayong direksyon, may kapayapaan ng puso, at nare-restoration ang ating kaluluwa. Pagkasama natin ang ating mabuting pastor. At yun po ang ating Panginoong Jesus. Palampakan po muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hindi daw po natin kailangan harapin ang buhay na mag-isa. Nandiyan lagi ang Panginoon, nakagabay sa atin, nakatunghay, naghihintay, at laging handang tumulong. Gusto lang niya matuto tayo sa direksyon na pinipili natin. Pero lagi siyang naghihintay ng pagsuko mo sa Kanya. Wala namang imposible sa Panginoon eh. Kung tayo sa tingin natin, palagi tayo nagkakasala. Hindi natin ibibigay yung best natin o hindi tayo sumusunod sa nais ng ating shepherd. Surrender. Huwag natin iasa sa Panginoon yung tunay na pagbabago. Sabi ko nga kay Camille nung nakaraan, nag-share siya eh. Yun yung pinano niya. Sabi ko sa kanya, ang tunay na pagbabago ay desisyon na kailangan mong gawin sa sarili mo. Hindi mo maaaring iasa lang ngayon sa Panginoon. Ang Panginoon natin, gagabayan tayo yan. Papaalalahanan ka lang yan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pero ang tunay na desisyon ay nasa sa atin. Nasa sa ating lahat. Kung ayaw mo nang uminom, kasi born again na ako eh. Ayaw ko nang magsugal, kasi nakakilala na ako sa Panginoon. Ayaw ko nang magsalita ng mga makakasakit sa aking pamilya o sa kapwa ko. Ayaw ko na. Sinuko ko na lahat sa Panginoon yan. Kasi born again na ako. At ang pastor ko ay dakila sa lahat. Iyon ang ating Panginoong Jesus. Diba nakakalungkot naman kung nasa kawan tayo ng ating Panginoon, pero ang karakter natin is hindi nababago. Dinadala niya tayo sa lunti ang paraiso eh. Pag napapayapa tayo, yung naranasan ko nung inaaral ko to, yung kaligayahan. Sabi ko nga nun, umiiyak ako sino nung gabi, umiiyak ako ng iyak. Tapos pagdating nung kinabukasan, binigyan niya ako ng kapayapaan. Sabi ko sa inyo, yung pakiramdam na umaapaw yung puso ko, parang gusto ko na maglinggo. Na-excite ako, ewan ko kung bakit ganun yung nararamdaman ko, excited ako. Ganun yung ginagawa ng Panginoon, pinapayapa niya tayo. Diba? Sabi dito, sa life application, paano natin ito i-apply sa ating mga buhay ngayon? Una po, sabi, listen to the voice, to the shepherd. Listen to the shepherd voice. Lagi natin papakinggan yung kanyang tinig. Sa dami ng boses sa mundo na to, siguro mangilan-ilan na lang ngayon nakakarinig ng tinig ng ating Panginoon. Kasi ngayon, lalo sa mga kabataan, mas naririnig nila ang tinig ng social media. Pressure ng ibang tao. Ako nakaraan talaga minado ako na may pressure ako. Kasi si Conrad, minamadali ako eh. Kaya ang dami po nun. Kung umpay ko po yun, ang dami na may pressure ako hanggang hapon. Kaya nakiusap na ako si Palichat niya. Ay, Conrad. Sabi niya, ano mo na ganyan? Sabi ko, pwede ba? Ngayon lang. Naaral ko na siya, pero gusto ko siyang aralin pang ulit. Ngayon lang. Pupukusan ko muna yung aaralin ko. Kaya tumigil siya. Kaya nga mamaya ako magtatrabaho. So sabi doon,
Pressure ng ibang tao o ang ating sariling mga emotion. Baka yun na yung mga naririnig natin, kaya hindi natin naririnig ang tinig ng ating Panginoon. Pride, galit. Kaya hanggang ngayon, bakit hindi nangungusap sa akin ng Panginoon? Eh baka hindi ka hindi ka nakikinig sa Kanya. Sa mga salita niya. Although nakakarinig ka every Sunday, midweek service, prayer meeting ng kanyang mga salita, o don't watch, pero hindi naman talaga tumatanim dito sa puso natin. Useless. Pasok sa kabilang tenga, lalabas. Walang mangyayari. Hindi talaga natin maririnig ang tinig ng ating Panginoon kung ganon ang gagawin natin. Hindi tayo lalago bilang isang tupa kung lagi tayong mananatili sa boses ng sanlibutan. Amen po. Subukan naman natin pakinggan yung tinig ng ating Panginoon para maranasan ninyo yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus na kapayapaan. Tunay na kapayapaan sa kanyang kawan, sa kanyang poder, sa kanyang bisig. So sabi doon, kailangan natin matutong makinig sa boses ni Jesus. Naririnig natin ang boses niya sa pamamagitan ng Word of God, prayer, at sa ating banal na Espiritu. Sa Holy Spirit, lagi siya nangungusap sa atin. Pangalawa, sabi doon, trust the shepherd leading. Pagtitiwala kung saan tayo dinadala ng ating Panginoon, ng ating pastor. Matuto tayong magtiwala. Huwag tayo, Lord, gagawin ko ba to? Nagkumari ka humingi ng advice sa Kanya, pero wala kang tiwala, nag-aalinlangan ka, nagdadalawang isip ka. Lord, tama ba itong gagawin ko? Bigyan niyo ako ng senyales. Eh, hindi ka nakapaghintay. Ay, sige, ako na nga, bahala. Anong nangyayari? Palpa. Wala. Bigo. Kasi namuna ka eh. Pinangunahan mo yung shepherd mo. Eh, ang shepherd, tatandaan po natin, ang mga pastor, nakasakay sa kabayo yan. Minsan, umaakyat pa yan sa pinakamataas na lugar para lang matanaw niya ang lahat ng tupa niya. Para yung mga tupa niya, hindi malilihis ng landas at tuwid lang ang dadaanan. Yan po ang pastor. Hindi na tayo hililigo, kaya lagi siya nakalid. Lagi siyang nakalid, kaya ang mga pastor, nakita niya yung mga tupa, nakasunod. Kasi sinusundan nila yung shepherd nila eh. Hindi naliligaw yung mga tupa. Sinusundan nila yun. Sabi ng minsan, hindi natin naiintindihan kung bakit tayo dinadala ng Diyos sa certain situation. Hindi talaga. Nagkakaroon tayo ng tanong, Lord, bakit ko naranasan to? Eh, lingkod niyo naman ako. Minsan ko nang natanong yun. Pero alam niyo, salamat sa Panginoon, nung ipinamukha niya sa akin, na ang Panginoong Jesus na shepherd mo, mas matindi pa ang naranasan kaysa sa nararanasan mo ngayon. Yung alipustahin siya, yung sugatan siya, yung babuyin siya, nagreklamo ba siya? Kinwestiyon ba niya ang kanyang ama, na kanyang shepherd? Di ba hindi po? So, ganun. Dapat intindihin natin, unawain natin, bakit nararanasan mo ito? Baka kasi matigas ang ulo mo. Baka nangungusap yung Panginoon sa'yo, pero hindi mo pinapakinggan at hindi natin sinusunod. Na naririnig na natin yung tinig niya, pero binabaliwala natin. Kasi nag-e-enjoy ka eh. Nag-e-enjoy ka sa tinig ng sanlibutan. Kung iiwanan mo to, baka mawalan ako ng kaibigan eh. Kung iiwanan mo itong trabaho na to, paano na ako? Hindi naman sinabi ni Lord na huwag kang magtrabaho eh. Ang gusto lang niya, magkaroon ka ng oras sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, bigyan mo siya ng oras at puwag sa puso natin. Amen po? Kaya kung mahirap, kung nararanasan natin yung mga ganitong punto o sitwasyon ng buhay natin, huwag natin sisisihin ng Panginoon. Magpasalamat tayo dahil baka ito, sa certain ng buhay natin na to, dito siya nangungusap sa atin at ginagamit lamang niya to para tayo magbalik sa Kanya. Amen po. Magtiwala po tayo. Dalingan ang pagtitiwala.
Lagi natin tatandaan, mas nakikita ng shepherd ang daan kaysa sa tupa. Kung nagtitiwala ang tupa sa pastol, susunod siya kahit hindi niya alam ang buong path o daraan. Katulad ng sinabi mo kanina. Yung mga tupa, pag ang nakita ko yun sa mga baka din, nakakabayo yung nagpapasto, sumusunod yung mga baka eh. Ganun din sa tupa. Susunod lang sila, basta nakikita nila yung pastol nila. Oh, Oday! Ika dito, dito Dan! Kami! Di ba? No! Ate Aida! Oh, Nanidin! Oh, Chantal! Baka tinatawag kayo, ganun eh, di ba? Baka nanilis ka. Oh, dito! Giovanni! Saan pupunta? Dito! Nandito ang mabuting damo. Nandito ang mabuting damo. Huwag kayong lumayo. Kasi siya ay mabuting pastor. Kaya hindi niya tayo papahama. Di ba? O Guy, nandito. Halika dito, Guy. Baka tinatawag tayo pero hindi tayo nakikinig. Siguro masaya-masaya ako nung inaaral ko to. Nararamdaman ko yung mensahe niya. Kung ito ay pagbubulay-bulayan natin, mas malalim na mauunawaan natin. Diba? Brian! Tara, mag-Wilson tayo dito! Bigyan niyo ako ng oras. Baka tinatawag tayo, mga kapatid, pero nagbibigyan tayo. Huwag natin sayangin ng mga pagkakataon, lalo na kung sa huling pagkakataon na ito na darating na ang Panginoon. Malapit na, marami nang nangyayari sa huling sandali ng pagdating ng ating Panginoon. Na baka tinatawag niya na tayo, pero hindi natin siya pinakikinggan dahil natatabunan tayo ng laman ng puso natin. O nag-enjoy tayo sa mga bagay na meron tayo. Eh, hindi na natin siya pinapakinggan. Sa number 3, sabi doon, rest in the shepherd care. Mamahinga tayo sa pangangalaga ng ating pastor. Kung tayo nakakaranas ng kapaguran, ay nga, hindi sinabi ng Panginoon na lumayo ka, dumistansya ka sa Kanya. Wala sinabi ng Panginoon doon. Ang shepherd, dadalhin tayo sa mabuting damo, pakakainin tayo ng Kanyang mga sariwang damo, ng Kanyang mga salita para bigyan ng kalakasan. Yan po ang pastor natin. Sabi doon, maraming tao ngayon ang pagod sa buhay. Pagod sa trabaho, responsibilities, expectation, worries, ano pa? Marami kakaintindi. Nakakapag-aral pa ba ako? Maibibigay ko ba yung pangarap ko para sa pamilya ko? Alam nyo, ang nakita ko dito noon, gusto ko lang i-share sa inyo kung papayagan nila Ate Penny. Pero i-share ko na, yung buhay nila Ate Penny noon, nung baguhan sila dito, talagang napakahirap. Nakita namin yun. Kung hindi nyo naalaman yung mga baguhan dito, dumaan sila sa circumstance talagang napakahirap na mula sa magandang buhay sa Manila, naranasan nila yung mga bagay. Pero nung dumating sila dito, parang sila pumapasok sa karayong. Butas ng karayong. Nag-uling. Alam niyo ba, naranasan si Kuya, kasama ko yung si Kuya. Bumili yan ng pinakamalaking ketchup. Toyo. Doon ako naman yan. Ulam namin ito. Inuulam namin ito. Pero alam nyo, salamat sa Panginoon.
Hinanap sila ng pastor natin. Alam ko, kumilos ang Panginoon sa buhay nila, biniless sila, yun ginagamit sa church. Di ba kaya huwag natin sayangin yung mga pagkakataon na ipinadama sa inyo ng Panginoon, yung mga binigay sa inyo, huwag natin sayangin. Yung biyaya na yan, lagi yung titignan na ito ako dati, na kailangan ko siyang ipagpasalamat sa shepherd ko na nagbigay ng lahat na ito, na wala akong maipagmamalaki. Dahil pwede niyong gawin sa akin ito dahil ang ating Panginoon ang simula at katapusan. Na kung anong meron tayo, kaya niyong bawiin. Kung titignan niyo ang buhay talaga nila, napakahirap. Sabi ko nga, nagpasalamat pa ako kasi hindi naman kayo mayaman ni ganyan sa Laguna, pero nag-uulam kami ng mga seafoods. Lahat ng seafoods na titikman ko, nahihingi lang namin, uuwi lang ligay. Pero sila yun lang. Kinakain nila, natuto sila mag-uling, na hindi nila naranasan sa Manila. Pero dahil yun ang gustong mangyari ng Panginoon, dahil may gustong ipakita sa kanila, yun ang naganap. Pero glory to God! Dahil pinagtagumpay sila ng ating Panginoon sa buhay ngayon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hindi ko ito sinasabi para ipaya mga kapatid ko, no. Isa silang malaking patotoo na nung kumilala sila sa Panginoon, unti-unti, ang biyaya ng Diyos ay dumating sa buhay nila. Gumaan, bagamat dumaraan pa rin sa struggle, madali na lang dahil meron silang Diyos na kinakapitan. Amen po? So, ganun, lagi tayong sumunod. Nakakaranas tayo ng kapagulan sa pag-aaral, pagod, sa trabaho, kung tayo susuko. Magpahinga ka sa presensya ng ating Panginoon. Magpahinga ka na sa pamamagitan ng pagbabasa, pagdi-devotion. Yun, ipahinga niyo yung sarili niyo. Huwag tayong magpa-stress. Ang stress nandyan, pero ang presensya ng Panginoon minsan lang natin mararanasan kung lalapit ka ng buong puso sa Kanya. Amen po? Sabi doon, pero sinabi ni Jesus sa Gospel of Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapang lubha sa iyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Salamat sa Panginoon. Lastly po, sabi doon, nahirapan na ako dito sa ano. Lastly po sa conclusion, balikan natin ang main verse natin sa John 10:11. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Hindi lang ito magandang metaphor. Ito ay katotohanan ng pagmamahal ni Jesus para sa atin. Siya ang pastol na kumikilala sa ating lahat, nagproprotekta sa atin, hinahanap tayo kapag naliligaw, gumagabay sa atin sa kapayapaan. At higit po sa lahat, siya ang pastol na nag-alay ng kanyang buhay para maligtas tayo. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lang, si Jesus ba ang mabuting pastol? Amen. Si Jesus po ba ang mabuting pastol? Amen. Kaya ang tanong ay, hinayaan mo ba siyang maging pastol ng inyong mga buhay? Amen. Hayaan lang natin na ang ating Panginoong Jesus ang magpastol sa atin hanggang wakas. Para po yung lalakaran natin, hindi tayo namamali. Lagi tayong nagpapasalamat, punong-puno ng pasasalamat, punong-puno ng kagalakan ng puso. Kaya pa, hindi ka nag-aalala kahit anong nangyayari. Diba? Kasi, meron ba tayong lyrics nung kanina kinanta ko? Ma? Ako na lang kakatawin. O, sige. Kasi parang, yun talaga yung nausap sa akin eh. Inawit ko nga yun, abang ginagawa ko eh. Naalala ko bigla yung kanta kahit hindi ko siya kinakanta, bigla siyang pumasok.
Sige nga po, yung puso ko sini. Puso ko iyo. Sige po, pwede po ba tayong tumayo lahat? Asama-sama po tayong manalangin sa Panginoon at umawit. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo po sa amin, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Naanyayahan ka namin, Holy Spirit, na ikaw ang patuloy na kumilos ngayong hapon na to. Ipadama mo, Lord, ang pag-ibig mo sa bawat isa bilang aming pastol. Ipadilig mo ang tinig mo sa mga tupa mo ngayon, Panginoon. Kung may naliligaw, Lord, sigawan mo sila, convictionin mo sila, kausapin mo sila, Panginoon. Ikaw ang patuloy na umakay sa kanila, Lord. Huwag mo hayaan na mawala sila sa iyong kawan, Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Awitin natin yung awit na to sa may mga alam. Kausapin mo ang Panginoon ngayong umaga na to. Ipigit mo yung mata mo. Damayin mo ang meaning ng awit na to. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
At ikaw lamang, Lord, na sumilasat sa aming mga puso ng bawat isa na naririto. Sinusuko namin, Lord, sa iyo yung lahat ng boses ng mundo na ito, Panginoon, para hindi ka namin marinig. Ikaw, Lord, na sumuway dito, Panginoon, sa mga pagkakataon na tinatawag mo kami pero hindi ka namin pinapakinggan. Tulungan niyo kami, Lord, na mapakinggan ka namin at masunod ka namin sa iyong nais. Lagi niyo kaming gagabayan, Panginoon, sa mga desisyon na nagkakamali kami, Panginoon, sa mga galit na meron kami sa puso na alisin mo po ito, Lord, na nagigigad lang para hindi ka namin marinig. Alisin niyo po yung mga matitigas ang puso, Panginoon, para hindi namin marinig ang tingin mo. Alisin niyo yung mga nagigingad lang, Panginoon, para hindi kami makasunod sa boses mo, Panginoon. Ikaw, Lord, ang patuloy na kumilos, yung mga karamdaman, kaabalahan, yung mga commitment na hindi namin mabitawan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging pantay ang pagtingin namin sa iyo, O God, bilang aming shepherd ng buhay namin, na nag-provide ng lahat ng mga kakailangan namin. Nagpapagaling sa mga karamdaman namin, at nagbibigay biyaya sa bawat isa sa amin, na ikaw ang bigyan namin ng maraming oras para paglingkuran ka, Panginoon. Turuan niyo po kami, Lord, ng mga dapat namin gawin, bawat isa na naririto. Kausapin niyo sila, Panginoon. Kausapin niyo sila na kailangan sila ng iyong kawan, O God. Hindi namin, Lord, magagawa ang lahat ng ito kung wala lagi ang iyong pagsama sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, sa iyo na namin lahat itinataas, Panginoon, ang lahat ng mga pasanin namin. Suliranin, karamdaman, meron kami mga karamdaman, anxiety, kalungkutan, kabigatan sa puso, takot, na nagigingad lang para hindi namin marinig yung tingin mo bilang aming pastor. Alisin niyo po yun, Lord. Dahil alam namin, ang pangalan ng Jesus, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya Lord, tinitidlara namin sa umaga na to, na yung katagumpayan ng iyong gawa sa bawat isa sa amin ay magiging matagumpay, O God, dahil ang Jesus ang dakila sa lahat, at wala na pong higit pa sa iyo, Panginoon. Lord, sa iyo po yung pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Maraming na po kasi po na. Ngayon po, lidawan lang po tayo sa gawain ng pagbibigay. Kung meron pa po tayo ng Biblia, makipokus po tayo sa 2 Korinto 9 verse 7. Sabi dito, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag pilitan o sa pamamagitan ng isip. So, sabi po dito is magbigay po ng tayo na natin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong pagpapala, Panginoon, natatamag namin sa araw-araw. Maraming salamat, Lord, na ayun po kayo, umaga nito, ay ganda kami sa pagbibigay kasi ng tuloy, Panginoon. Pagdas mo po, Panginoon, yung mga kapatid namin na narito na pagbibigay, Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon. Ito po, Panginoon, sa mga tao di makapagbibigay, ay po sa mga para sa kanila na sa susunod ay makapagbibigay sila. Nagapili po ito ang pagpapalang ito ng mga na naliligo namin para magamit sa iyo parang ba Panginoon sa isipahan. Ito po ang kasama na lang sa Panginoon pangalan ng anak na sa Jesus and ito para siya. Amen.
Hallelujah, praise the Lord. Inayang po lahat tayo sa tayo. Para po sa ating ito, Pastor